Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. At tayo po ay narito ngayon upang pagsalu-saluhan ang inihanda ng Diyos sa ating ngayong umagang ito. Gutom na po ba kayo? In the presence of God. Hindi pagkain ha? Mamaya yun, mamaya. So, but before anything else, I would like to welcome again ang ating pong kapatid na dati na po natin kasama at may kasama pa ngayon, no? Praise God, Si Sister Alaine ay nandyan po at kasama ang kanyang, hindi naman ko pwede sabihing may bahay, hindi naman, haligi ng tahanan, po, si Brother Joshua. Ayan, pwede po ba tumayo tayo? Ayan, sila, ayan. Amen. So, sila po ay kasama natin sa iglesyang ito nung tayo ay nagsisimula pa at I do believe na talagang nami-miss nila tayong lahat. Kaya mga kapatid, sila po ay considered na panganay nating kapatid, no? Kasi sila po ay mga kasama natin nung bago pa lang tayo nagsisimula ng church. Amen. So, ngayon pong umagang ito, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay masarap. Amen. Sino po sa inyo yung mahilig sa bulalo? May taas ang kamay mahilig sa bulalo, no? Kalderetang baka. No, talagang baka mamaya sabihin nyo, pritong itlog na lang. Baka mamaya sabihin nyo, pritong itlog na lang, pastor. Kasi ay ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito ay medyo heavy meal. No? Anong ibig sabihin heavy meal? Medyo kasi hindi po tayo lagi na lamang nagtuturo ng gatas. What I mean gatas? Sino po ba ang kumakain ng gatas? Ang kumakain ng gatas ay baby. No? And we are not baby yet. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na bata. Kung isip bata man niya, matanda na rin yan. Amen. So, ibig sabihin, pag hindi ka naisip bata, hindi ka na immature. Isa lang ang nakaunawa, no? Isa lang, Ulitin ko, pag ikaw ay hindi na bata, hindi ka na immature. Ang hindi immature ay hindi na matampuhin. Siyempre, hindi ka na immature nakakaunawa ka na. Sabi nga ng mga matatanda, malawak na ang iyong pangunawa. Amen po ba? So, kaya mga kapatid, pass on your seatbelt. Po? Parang lilipad na tayo. Laki ng ngiti ni Sister Bell kasi ilang araw na lang lilipad na sila Nakikita niya na si Alice Guu So, tayo po ay magbigay galang sa Panginoon. Tayo po ay tumayo. Ang umagang ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Wala po kaming gustong kuhanin kahit katiting na sandali dahil ang umagang ito ay para sa iyo. Kaya Ama, pinasasakop ko po sa iyo ang iyong mensahe na pagsasalu-saluhan namin ngayong umagang ito. Bigyan mo po ito, Panginoon, ng kaliwanagan. Bigyan mo po ito, Panginoon, ng kahusayan, ng pangunawa sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng puso na marunong tumanggap, isipan at teenga na marunong makinig sa iyong sinasabi ng iyong mga salita. Tulungan mo po, Panginoon, na ang mga salita mo ay maging bahagi ng aming buhay at hindi maging condemning sa amin, Panginoon. Kung hindi, ikaw po ay magturo, ikaw po ay magwasto, ikaw po kung kinakailangan magdisiplina ka sa amin sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. So, the title of this message is, In God We Trust. Madalas nakikita natin to sa mga jeep. Sino ba nakasakay na ng jeep? Wow! Hindi na kayo nakasakay ng jeep ngayon, ha? Palbasa may mga sasakyan na kayo, ha? So, di ba, makikita natin to dun sa anong tawag doon? Doon sa mudguard, no? In God we trust,
Ngayon, so, ang pag-uusapan natin dito is not about hindi yung, although ito'y pananampalataya, pero ibang klaseng pananampalataya ang pag-uusapan natin dito sapagkat ito ay napapaloob sa ating buhay. Kung bakit tayo ay mga mananampalataya. Kung bakit ikaw ay pinili ng Diyos para maging isang Kristiyano. Amen po ba? So, ang sabi po ng, pag binasa po natin, yung love verse, saan po natin matagpuan yon? Love is patient, love is kind. Ayan, nagbabasa sila, no? So, sinabi doon, hindi lang love is patient, love is kind. Merong sinabi doon na love, ay hindi kinukonsinte ang mali. May nakarinig po ba? Ibig sabihin, kung ang pagmamahal ay hindi kinukonsinte ang mali, ibig sabihin, ang pagmamahal ay nagwawasto. O ang pagmamahal ay nagkukorek. Amen? Kasi kaya nga natin pinapalo ang ating anak. Ano? Sino po napalo dito? Ano? Kasi kaya tayo pinapalo, kasi ako pinapalo din eh. Kaya tayo pinapalo ng mga magulang natin because hindi pwede mo sabihin na kaya ka pinalo ng nanay mo o tatay mo, sabi mo, di na nila ako love. Hindi! Kaya ka pinalo at kung kaya ka ngayon ay ganyang kabait, wow! Dahil pinalo ka. Ano? Di ba? Di ba? So, kaya ang pag-ibig ay nagdidisiplina. At ang pinakamalaking pag-ibig na umibig sa'yo ay hindi yung asawa mo. Kung hindi, ang Diyos ang may pinakamalaking pag-ibig na ibinigay sa'yo. Amen? Kasi even His own life, He sacrificed His own life sa cross dahil mahal ka niya. No? Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Ano? Ngayon, ito ang tanong, mahal mo ba si Lord? Ha? Ano? Ano? Di ba? Kasi si Lord, hindi na niya kailangan patunayan na mahal ka niya. Ano? Sa iyo bang tingin, kailangan pang i-proof ni Lord na mahal ka niya? Hindi na niya kailangan patunayan na mahal ka. Ikaw ngayon ang dapat magpatunay sa Kanya kung mahal mo siya. Amen po ba? Ano? Kasi ang nagmamahal, nagtitiis. Ang nagmamahal, nagbibigay. Ang nagmamahal, nagpapatawad. No? So, ngayon, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi po ngayong mga panahong ito, tayo'y nabubuhay, we are living in the world that most of things we cannot understand. Tayo nabubuhay sa mundong ito na marami tayong hindi maunawaan. Akala natin totoo, hindi pala AI pala. Hindi ba? Akala mo nahulog yung kotse doon, biglang lumubog yung kotse na sinkhole, Kung kawawa naman. AI. Hindi ba? Hindi ba? Kaya ngayon, marami ka nang hindi pwede, kahit nga pag minsan katabi mo, hindi mo kilala, AI pala. Pindutin mong ilong, pagka nakakahinga yan, pindutin mong ilong, pagka nakakahinga, AI yan. Ano? Pero pagka hindi makahinga, totoo yan. No? Ayan, saka bantayan mo kung nautot yan, totoo yan. Kasi pag hindi nautot, AI yun. Ano? So, kaya, we are living in the most, corrupted world. Na ang lahat ng bagay, lahat ng maraming tao ang gusto ay makalamang.
Hindi po ba? Lahat gusto yung makalamang. Kaya nga, ngayon ay napakadali ng mandaya ng mga tao. Ano? Dati noon, sasabihin mo, pagka pinicturan mo, ito yung mukha, ito yung mukha. Ay pag may pera ang iyong nakalaban, kaya nilang baguhin ang mukha nila. Hindi mo ba? Kaya hindi na, masyado na mapandaya ang mundo ngayon. Now, ang paninindigan ng church against this word? What is the stand of the church against this word? Ikaw ba ay naiiba sa mga AI na yan o sa mundong ito? Ikaw ba ay may pagkakaiba? No? Yun po ang ating tatalakayin. Ano po? Kaya makikita po natin, may mga tayo po ay masyado nang exposed sa social media. Hindi po ba? Halos lahat sa atin, ewan ko sa palagay ko, kung tatanungin ko tayong lahat po tayo ay may Facebook. O kung hindi man ay may alam kahit papaano sa Facebook. O kaya ay sa Instagram, o kaya ay sa TikTok, o kaya ay sa YouTube, o saan man. Kasi yun na yung mundong ginagalawan natin. At hindi natin na ito pipigilan. Kaya, kung sa halip na hindi mo mapigilan at sumabay ka ng merong kang kaibahan. No? Amen po ba? Hindi yung pagka ang post ng mga taga-sanlibutan ay nagsusuntukan, nag-aaway, yun din ang post mo, magla-likes ka pa. Magko-comment ka pa, buti nga sa'yo. Diba? Hindi dapat ganon. O kaya naman, may mga Christian, ako may kilala ko, wala naman dito, pero sa Pilipinas, ang titino ng mga post sa Facebook. Pagdating sa Instagram, labas mga dibdib. Ang islit, simula talampakan hanggang lalamunan. Wala kang pinag-iba. Hindi po ba? Kasi mga lalaki, naka-brief lang. Ano ba ang brief? Ang brief ay underwear. Ibig sabihin, itatago mo. Ang ginagawa, expose wear. Diba? Diba? Nakita nyo ba yung clip ng Ben's Body? Yung ang pangalan nun, yung naka-brief lang nakikipagkwento. Kala mo naman, gandang-gandang itsura. Hindi ba? Ayun ang mundo eh. Ngayon, Kristiyano ka, hindi ka dapat ganon. Kung gusto mo, mag-post ka ng mata lang ang labas. Sabi ng pastor namin, bawal mag-expose. Mata lang ang labas. Kaya makikita natin, mga kapatid, makikita natin na tayo ay mga Christian and our faith is beyond any king and kingdom in this world. At dapat ang ating pananampalataya ay higit sa anumang hari o sabihin nating authority at sa kaharian sa mundong ito. Kasi ang mundong ito ay pinamumugaran ng kasalanan. Dapat we are beyond the sin. Amen po ba? Oo, mahirap. Dahil tayo dito nakatira. Dahil tayo dito exposed. Pero through the help of the Holy Spirit and your personal relationship kay Christ, kaya mong tumindig at mamuhay ng masaya kahit sa mundong magulong ito. Amen po? Yan. Ano yan? Religion and politics. Sa panahong ito, kung gusto mong marami kang makaaway, yan ang pag-usapan nyo. Hindi ba? Kahit pa sa loob ng pamilya nyo, makakaaway mo ang mga kapatid mo, makakaaway mo ang mga magulang mo, ang mga anak mo, pag itong dalawang ito ang pinag-usapan nyo. Dati, ang sinasabi, before, there are separation of
Religion and politics. But now, they mix these two. Ha? Di ba? Makikita mo, ano? Yung religion and politics, ano? Kaya, mapapansin mo, mga kapatid, ano? Ang sabi nga dito, religion now is becoming political. Naniniwala kayo doon? Sino ba ang mga nagwewelga ngayon? Mga ano? Dati ang mga nagwewelga lang ay mga kaliwa. No? Yun ang marami. Ngayon, mas marami ang religious group kaysa mga kaliwa. Di po ba? They counted millions. Ano? So, it means masyado nang attach ang religious sa politics. At marami rin naman, sabi ko pa nga dito, no, political is becoming theological. Marami na ngayong mga pastor ang kumakandidato. May bishop pa nga sa kongreso. Na? Kilala niyo yun? Hindi ko nasasabihin. Oh, okay, nasa kongreso si Bishop Brother Eddie. 'Di ba? Si dating sa Senate, nandoon si Brother Joel. Nandoon si Abante, bishop 'yun. Ano? So, at maraming pastor ang kumakandidato and yet natatalo. Bakit? Hindi naman 'yun ang calling ng God sa iyo. Did you know that being a pastor is higher than a congressman? Kasi pag ang pastor naging congressman, may tendency na maging contractor. Diba? Hindi ba? So that's why if you called by God to be a pastor, be faithful to be a pastor. Ano? Kung ang puso mo ay magsilbi sa Panginoon, magsilbi sa tao, pwede ka magsilbi sa tao nang ikaw ay pastor, hindi ka mayor, konsihal, kongresista, o senador. Amen po ba? At mas safe ka pa doon. Dahil po ba? Amen po ba? So, the politics and the religion now is they mix it. Kaya, ito'y bumalik tayo sa dati, yung panahon ni Jesus. Di ba noon, ang religious yung mga Pharisees at yung mga Sadducees, 'di ba? They influence the government. 'Di ba? Kaya nga si Jesus nung ipapako ay ipadala kay Pilato. Sino ba si Pilato? Governor 'yun. Ano? Politics 'yun. Sino nagpadala? Mga high priest. Religious 'yun. Ang nagpadala papunta sa politics. Tapos sabi ng politics, hindi, balik niyo doon. Tapos sino ang sabi? Ang magdidesisyon ay sino? Tao. 'Di ba? Nagegets niyo po ba yung yung story? 'Di ba? Tapos biglang nagkaroon ng sino ang ipapako sa krus? Si Barabas o si Jesus? Ay si Barabas magnanakaw. Isuswits. Sinong napapako? Si Jesus. Because of what? Because of the religion and the politics. Kaya mga kapatid, ako, inaamin ko, ako may mga point of view din pagdating sa politics. Nakakausap kami ni Brother Edwin kasi pares kami ng halos niya si Sister Joanne. May kanya-kanya tayong punto. Pero dapat mong malaman na ikaw ay Kristiyano. Ano? Na huwag ka makipag-away sa politikong sinusuportahan mo. Kasi kahit paanong gawin mo, hindi ka naman kilala niyan. Mabuti pa si Sister Bell, kilala ni Alice Guo. No. Kahit siya makipag-away patungkol kay Alice Guo, abay kilala siya. Ano? Binigyan pa siya ng 2 makina. Ay tayo, kilala ba tayo ni Alice Guo? Kilala ba tayo ni Cassandra Ong? Ay hindi pala politician yon. Kilala ka ba ni Bato? Galit na galit ka at bibigyan ng subpoena ng ICC. Hindi ka naman kilala ni Bato eh. Ano? One thing. Yan, si Pastor Bato. No? Kilala natin. Ang pinaka-the best na magagawa mo ay ipag-pray mo na lang sila. Just keep it your emotion. Ha? Don't expose it.
Kasi ikaw ay Kristiyano. No? Ako po, pag minsan pigil na pigil eh. Naku. Pero Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Kahit na mga magnanakaw ang mga to, Panginoon, expose mo po ang mga magnanakaw. Tayo po'y nagpe-pray dito, ano? I remember 2 months ago, we pray to God expose ang mga corrupt official sa aming pong bansa. Expose mo po mga magnakaw. At si Lord, nag-expose. Pero never tayong nagsabi dito na, Lord, si ganito, si Juan de la Cruz na magnanakaw. Hindi tayo nag-name ng ganun. Ano? Sapagkat kahit pa sila'y mga magnanakaw, kahit pa sila'y ganung kasamang politiko, they are in the position. You can hate the people, but you need to honor the position. Naku, ba't ngayon? Mamaya pa yun eh. No? Ano? So, mga kapatid, ha? Kasi, tingnan nyo ha, politics and religion. Pag kay God mo tiningnan, from Old Testament, from Genesis up to New Testament, there is distinction. Laging tingnan mo ha, ang sabi ng God nung create niya ang world, there is light and darkness. Ano? There is man and woman. There is good and evil. Laging dalawa lamang ang choices mo. Kaya hindi mahirap sa pagiging Kristiyano dahil ang standard lang ng Lord, dalawa lang. Ang mundo, may gitna. Kahit ngayon ang mga CR, may gitna na. No? Di ba? Di ba? Hindi. Saan ba pupunta? No? Saan ba pupunta? Ako ba'y lalaki talaga? Dito ako pupunta. Oh, teka. Parang gusto ko na dito sa gitna. Ano? Ganon ang word. That is the culture of the word. I remember I asked Brother Faith or Sister Sam, how many gender? Alam mo yun, sabi nila, they teach in the school, how many gender? 19? Too much. Ilan nga yung sabi nila sa akin noon? Biruin mo, tinuturo ng school. Ha? The school teach for more than 2 genders. Ano? Samantalang si Lord, 2 lang naman. Di po ba? Kaya hindi mahirap mamuhay ng pagiging Kristiyano kung ikaw ay nagsistand sa standard ng Panginoon. Because you choose one. Even the Bible said, kung ikaw ay mainit, ay magpakainit ka. At kung ikaw ay malamig, ay magpakalamig ka. Sapagkat kung ikay malahininga, isusuka kita. So it means, itong word na to, walang gagawin kung hindi guluhin ang mga tao. But if you are rooted, if you are faithful to the Lord Jesus Christ, you cannot deceive this word. Hindi po ba? Amen po ba? Ano pa? Mr. Operator. Yan. Tingnan nyo ha. Laging may mga nagrarally. No? Laging may mga nagrarally. Puro kaguluhan, puro kaguluhan, puro kaguluhan. Nakakalungkot. Even in this kind of activities, the church is involved. Amen? Alam niyo po, ito nangyari po September 21, that was Sunday. No? And may nagkwento po sa akin, ano po, there are some churches in the Philippines that they join the rally. Sunday. Hindi sila nag-church service, doon sila nag-church service sa rally.
And they said that they need to wear black. Para daw pagluluksa, saan? Sa kahirapan ng bansa. No. Maling-mali, mga kapatid. Pero makikita natin, na even the church involved in this kind of activities. Alam nyo ba, hindi dapat ganun ang church. Ano ba sabi ng Word of God? Bakit ka kailangan magluksa? Papunta ka sa church, sa presence of God, sa halimbawa na. Di ba? Ang sabi ng Bible, sabi niya sa Psalms, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter with courts. Di ba? Dapat ikaw ay masaya. Tingnan mo katabi mo kung mukhang masaya. Look at your neighbor, it's happy. Even though they are hungry, but they are happy. Yan. So, amen? So, don't support. Mayroon pa akong maririnig. Kung ako lang nasa Pilipinas, nadyan din ako. Tapos, pag nabatuhan ka ng tear gas, at ikay na pahapahamak, pwede nyo ba akong pag-pray? Diba? Totoo ba? Hindi. Totoo. You need to be different to this world. Dapat kakaiba ka. Tingnan mo katabi mo, mukhang kakaiba. Look at your neighbor. Titigan nyo na, baka endangered species na yan. Bakit daw? Nalalamangan ka. Kada titingin sa'yo nakatingin, tas ikaw hindi ka nakakatingin sa kanya. Oo, ikaw. Ayan, tawa-tawa naglo. Amen? So, the real battle is not won in the street. The real battle is won in the prayer meeting. In your room, when you pray. Doon ang real battle. Napakadami na nating naranasang demonstrasyon, welga. Pero hanggang ngayon, lugmok pa rin ang bansa natin. Because the real battle is not on the street. The real battle is on your prayer. In prayer meeting, in overnight prayer, in your devotion, doon ang real battle. Napanood niyo po ba yung moving war room? Hindi po ba? Lahat ng battle doon niya binabattle. At doon ang katagumpayan. Pagka sa street, masasaktan ka pa, magugutom ka pa, may initan ka pa. Pero sa iyong prayer, doon mo i-battle. Sapagkat doon, ang dami mong kakampi. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? Amen. So, ayan. Meron pong isang taong nagsabi ng ganito. Basa po. Si Oliver Wendell Holmes, ang sabi niya, Christians are so heavenly minded that they are I'm just the one who, okay. Napindot lang po. They are no earthly good. Ang mga Kristiyano daw ay puro hallelujah, praise the Lord, pero wala naman daw nagagawang mabuti sa mundo. Do you believe on that? Ngayon ayaw. I totally disagree. Because there are many instances in this world na may nagagawa ang mga mananampalataya. Amen. Do you believe on that? Naniniwala kayo na may nagagawa po tayo? Noong 18th century, natatag ang Salvation Army. The Salvation Army is a group of Christians in United States, and they help to the disaster and relief sa mga all over the world ng mga nadi-disaster. Ano pa? World relief, poverty and injustice. Ito po, puro po itong mga grupong ito
ay grupo po ng mga Kristiyano. Kaya hindi ako naniniwala na ang mga Kristiyano ay walang nagagawa. Ano? May nagagawa po tayo. Ano pa? World Vision USA. Ano po? Helping children at risk. Lalo na po yung may mga gera, kinukuha nila yung mga bata para mailigtas nila sa kapahamakan. Ano po? Ano pa? Samaritan Purse. Ano? Sila yung mga doon sa, lalo na sa Africa, yung maraming mga pamin, mga kagutom. Sila po yung nagbibigay ng pagkain, at shelter. At ano pa? Compassion. Ano po? Release children from poverty. Hindi po ba? Itong mga ito, they are the group of Christian, they help to the people. Maybe not all over the world, but they help to the people. At ito pa, meron pang isa. Ha? JCFLWC, helping tribal people in the Philippines. Di ba? Di ba tayo nagpapadala, tumutulong tayo. Yung dating 2 simbahan na tinutulungan natin sa Bukidnon, ngayon 8 na. Amen, di ba? Hindi man tayo pumupunta doon. Ha? Hindi man tayo pumupunta personally. But your love gift and your offering to the mission help the tribal people in the Philippines. Ano? Hindi lang tayo sa Bukidnon, hindi lang tayo sa Mindanao tumutulong. Ngayon, meron na rin tayo sa Mindoro. At ngayon, may pinag-uusapan na uli ng leadership na eto bumabalik na naman sa Bohol. Ano po? Marami tayong kaya hindi mo pwedeng sabihin nung lalaking kanina, si Mr. Holmes, na mga Kristiyano ay puro parang socialization lamang. No. Ano? Bakit? Kasi sino ba ang pinakamatulungin? Di ba si Jesus? Si Jesus nga, ayaw nga magugutom yung mga tao eh. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, sabi ko sa inyo, pagka kayo nagkwento, halimbawa, saan ka ba nag-a-attend doon sa church na yon? Ano ba pinagagagawa nyo doon? Nagkikikending lang kayo doon. Ha? Anong ginagawa ng mga mens doon? Kending. Anong gagawa ng mga mentoring? Kending. Ay, puro kending lamang? No! Kami nananalangin para sa bansa. Kami ay nag-i-evangelize para yung mga tao ay makakilala sa Panginoon. Kami tumutulong sa mga taong depressed, sa mga taong nahihirapan. At tumutulong kami kahit sa ibang bayan, kahit sa ibang... Kasi hindi puro... Akala kasi masyado kasing na generic yung pangalang Christian eh. Because some group, they claiming that they are Christian but they are asking money to the people. Kaya akala nila pag sinabing Christian ka, pag sinabing born again ka, akala nila nanghihingi ka ng pera. Pero hindi po tayo nanghihingi ng pera. Tayo po ang nagbibigay ng pera. Amen po ba? Amen. So, ayan. Dito, alam ko po, hindi ko po ito matatapos eh. Kaya sa linggo, sa next week, itutuloy po natin. Kasi sa katabi mo, kaya sa linggo, huwag kang nga absent. Anong sagot? Nakatabi mo. Kailangan sasagot. Ha? Kailangan, 2 kayo, mag-a-agree kayo, 2. Kailangan. Hindi kayo sa akin, Lord, narinig mo po ang kanilang mga sagot. No? Maaari pong kami madagdagan pa, pero hindi po kami mababawasan kasi sumagot sila ng yes. Okay, Lord, kayo ha? So, pag-aaralan natin ang buhay nitong mga to, pero hindi mahaba, At sino pa? Si Peter at si Joseph. Titingnan natin kung papaanong sila'y nabuhay sa mundo, but they are totally kakaiba sa mundong kanilang ginagalawan. Amen po ba? So, because you need to understand that you are, basa!
Do you understand that? If you are eager to be a Canadian citizen, you need to be eager to become a citizen of heaven. Amen? Kaya tayo, pag tinanong, ano ka ba? Citizen ka na ba sa Canada? Oo. Ilan ang citizenship mo? 3. Filipino citizen, Canadian citizen, and most of all, I'm a citizen of heaven. And senior citizen. 4 pa. Ano? 4 pala. Ano? Sina Tatay Lando lang at sina Nanay Benita yun. At meron ng mga malalapit na maging senior citizen. Yan, no. Ano? So, makikita natin, mga kapatid, pakinggan nyo ako dito. We are only passing by in this world. Dumadaan lang tayo sa mundong ito. Ha? Kasi hindi tayo talaga taga rito. Ang ating citizenship na totoo ay sa heaven. So it means, tayo'y narito upang dumaan lamang. Kaya huwag kang tumambay dito. Ano? Kasi, pag ikay tumambay dito, you possess many things, and it's so hard for you to live that things na iyong naipundar. Ano? Mahihirapan kang, kasi kaya hindi ka makapag-decide lagi na ikaw ay pupunta sa ganito, ikaw ay a-attend ng ganito, ikaw ay pupunta sa mission, kasi ang dami mong bagay na masyadong priority sa mundong ito. You need to understand that you prioritize heaven, not earth. Amen po ba? Yan ang sabi ko na nga baga eh. Parang galit na sila sa akin eh. Ano? Kasi naunawaan kung galing tayo sa hirap lahat. Sinong galing sa hirap dito? Lumaking mahirap. Kaya tayo ay meron tayong dialogue na gagawin ko ang lahat para ako ay umasenso, para ako ay... Yes, noon yun. Pero hindi mo ba alam, kahit nung mahirap ka pa, mayaman ka na. Ano? Kahit nung mahirap ka pa, mayaman ka na. Why? Because you are a citizen of heaven. Amen. So, kaya mga kapatid, I'm not encouraging you to quit your job. No, hindi ko sinasabing ganun. Kasi kailangan mo yun. Pero, huwag kang masyadong mag-dwell sa mundong ito because you are only a temporary. Sabi ko nga kanina, pagpasok ni Jackie, kanina doon, kinamayan ko, oh wow, mukha kang tourist. Sabi niya, tourist nga po. Oo nga pala, nalimutan ko. Mukha kang turista nga pala, no? Turista lang tayo dito. Ano? Sa mundong to, turista lang tayo. Sapagkat ang ating totoong bahay. Alam niyo, kanina kinakanta, napapaiyak ako. Bakit? Kasi sabi ko, yung i-share ko, kinakanta na. Di ba? Your home is in heaven ba yun? May ganung may ganung lyrics eh. Hindi po ba? Kaya sabi ko, Lord, talagang ito yung gusto mong iparinig sa mga kapatid namin. Amen. So, ngayon po, you are a citizen of heaven. Alam mo yan. Sabi mo sa katabi mo, you are a citizen of heaven. Amen. Yan. Let us read this. Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine and learn from those who follow our example. Ano po? Ang ating pong babasahin ay ang mga word of God na ating pong pag-aaralan. Ano pa? For I have told you often before, and I say it again with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ. Ano? Ano sabi doon? Marami daw sa mundong ito ang kalaban ng cross. Enemy of the cross. Pinag-aralan po natin yan sa Bible study. What is the meaning of the cross? What is the importance of the cross?
Ano? Sabi po natin doon, the cross before is a symbol of is a symbol of death, is a symbol of curse, is a symbol of shame. But when the Lord Jesus Christ hung on the cross, napalitan lahat yon. Naging symbol of love, naging symbol of redemption, naging symbol of salvation and unity. So that's why, pag ganun ang tinatakbo ng buhay mo, nasa cross ka. And the enemy of the cross is on the other side. Ano po? Kaya dapat mong maintindihan na hindi ka na enemy of the cross. Hindi ka nakaaway ng cross. Kakampi ka ni Jesus Christ. You are not belong to the unbelievers. You are a believer. Kaya kailangan mayroong kang pagkakaiba. Hindi ka kagaya ng dati. Amen po ba? Kagaya ng sinasabi ko kanina. Ang post mo sa Instagram, ang islit mo, simula talampakan hanggang lalamunan. Tapos, igagan mo pa. Tapos, a-angle ka pa. Hindi ka Iba ka na. Di ba? Yung kanta natin, yung favorite, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Kung dati, ganun ka, so what? Dati yun eh. Pero iba ka na ngayon. Ano? Iba ka na ngayon. Kung dati, magulang ka. Hindi ka nagbabayad ng utang. No? Ngayon, nagbabayad ka ng utang, may sobra pa. Amen, oh. Diba? Hindi, kasi iba ka na eh. Diba? Amen po ba? Baka may utang pa ako sa Sister Mavic, Ayan, oh. Oy, baka may mga utang pa kay Sister Mavic na tindahan, ha? Magbayad na kayo. Humingi kayo ng tawad at dagdagan nyo pa. With interest. Amen. Ha? Yan, kita mo. Sabi ko sa'yo, nasa Poso Negro na yung atsara mo, hindi ka pa bayad, ha? So, you are Christian, you are not the enemy of the cross. Amen? Dapat may pagkakaiba ka. Kung ang mga kasama sa trabaho ay nagmumura, hindi ka nagmumura. Amen? Kasi pastor, uso eh. Ang sarap pakinggan. What the? Diba? Kristiyano ka eh. Pero sabi, magiging enemy of the cross ako. Diba? Dapat hindi ganon. Ano? Kagaya nga ng sabi ko kanina, pag nakakita ka ng post sa Facebook, nakikipag-away ka. No? Hindi dapat ganon. Dapat ikaw ay, yung mga ganon ay enemy of the cross. Ngayon, Christmas party, madami kang atinan. No? Maraming celebration. Alam niyo po, dun sa amin, sa dati Lapards kami ngayon Amrise na kami. Pag Christmas party doon, pagpasok mo, no, bibigyan ka ng mga ticket. No? Yung ticket na yon for the drinks. For the wine. No? Ko yan. Bakit ayaw mo? Sabi nung kasama ko, tanggapin mo, tapos bigay mo sa akin. Paano kung ito'y malasing at tapos nagdadrive mabanggay, di ako kasalanan ko pa dahil dinagdagan ko yung kanyang ininom. Di ba? Ako. Sabi ko, ayoko. Matanda pa naman yun. Ang hilig sa alak. So, you need, hindi ka dapat hindi ka dapat maging, sabi nga, accessories of the crime. No? Maging kasangkapan. Kasi, bigay ng bigay. Tapos, sasabihin pa, ipipilit pa sa'yo talaga na ibigay. Tapos, sasabihin ko sa, kano mo ito, ibigay mo sa akin. Kasi may limit lang kami tigda 2 ticket lang. Kung kinuha ko yun at binigay ko sa kanya, tapos inatake sa puso, kaya inatake sa puso ang gawa mo, binigyan mo ng di ba?
Naintindihan niyo po yon? Kaya dapat kakaiba ka, iba ka na. Amen. Iba ka na. Ha? Yung mga nagmamaneho, ano? Ano po ito, aminin ko sa inyo, no? Siguro maobserbahan na ito ng mga nasakay sa akin. Hindi na po ako nalampas sa yellow light. Ngayon. Kahit na mauntog ang aking sakay, napreno na ako. Kasi dati, laging yun ang inaan sa akin eh. No? Nalampas ako sa yellow light. Ngayon, hindi na. Bakit? Simula nung pinag-aaralan ko ito. No? Ngayon lang linggo yun. O bakit? Eh, nagbago na. O di ba? Eh, wala namang huli. Kaya nga, humingin ako ng tawad kay Lord eh. Lord, patawarin mo po ako. No? Dahil ako'y madalas ako lumampas sa yellow light na pag minsan, inaabot ng red. Di ba? So, kaya ngayon, hindi na. Amen? Ang sabi ay ano? They brag about shameful things and they think only about this life here on earth. Wala silang inaisip kung hindi ang sarili nila sa mundong ito. If you think only yourself every day of your life, you are enemy of the cross. Ay, tika, ito pa, nalampasan ko to. They are headed to destruction. Their God is their appetite. Ang kanila daw Diyos ay mga tiyan. No. Not only tiyan. Appetite is not only for the food, di ba? Ewan ko kung na-recall nyo, di ba? Even lust is appetite. No? Yung appetite, yun yung hilig mo. Yun yung gusto mo. Di ba, pag inlagay natin, example natin sa pagkain, di ba, pag sabi mo, kahit anong sarap ng pagkain, iniaalok sa'yo, ay, ayoko kumain. Wala akong appetite, wala akong gana. Di ba? Di ba ganon? So, it means, lahat ng gusto mo, yun ang ginagawa mo at naglilid sa iyo saan? Sa distraction. Pag alam mo na ang mga bagay na ito ay makakasama sa iyo, enemy of the cross ka. Amen? Naintindihan po natin? Kung alam mong bawal sa iyo, ha? Kung alam mo na ito'y makakasama sa iyo, ay hindi na dapat nating, ang daming guilty dito, pati si pastor, Hindi mo ba? Lechon daw, hindi lang lechon. No? Mga matatamis. Mga matataba. Na? Eh kung alin pa yung mga matataba, yung pa yung gusto. Na, yung mga So, kaya makita po natin, pag nilaliman pa natin yan, marami pa tayong mahuhukay na dapat na hindi natin ginagawa. Amen po ba? Yan nga ang sabi, they brag about shameful things and they think only about this life here on earth. Ano po, meron po akong nabasa. Nabasa ko ba, narinig ko? Basta, sabi nila, all religion is pare-parehas lang yan. Umiikot lang yan sa pag-ibig. No? Sa love. Kaya nga yung sabi ko kanina sa inyo, introduction ko Ang love are not tolerating wrong. Hindi ba? Ang pag-ibig ay hindi kumukonsinti ng mali. Kaya, sorry to say, kasi may mga kapwa tayo tao, may mga kapatid tayo na pagka sinaway mo sila, ikaw ay hater ka. Nagigets niyo po? Hater ka. Ha? Bakit? Kasi sinasaway mo sila. Ay dapat daw ang i-spread mo ay love. Pero ang love, hindi lang yun puro dapat mapagbigay, dapat mapagpasensya, dapat hindi. Hindi ang love ay kaakibat nun ang hindi pag-tolerate sa mali. Kaya halimbawa, yung anak mo, magbigay ako ng example, yung anak mo, alam mo, nagdadrugs. Mahal ko kasi, kaya ibibili ko pa ng, anak, bumata ka pa. Diba?
Anak, baka kulang pa ito pa, 14 pa, anak. Ano? Hindi dapat ganoon. Kung mahal mo ang anak mo, hindi mo siya tolerate sa mga mali niyang ginagawa. Kasi mahal mo nga eh. Hindi po ba? Alam mo nang mali ang ginagawa, doon po pa rin itinutulak. Hindi mo pinagsasabihan. Kasi pag pinagsabihan ko, matapang pa sa akin eh. Abay, di ibig sabihin, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, hindi ka good steward. Sorry to say. Ano po? Hindi po ako nagmamalaki. Pero yung mga anak po namin, yan, si Hannah, si Dave, maliliit pa yung mga pinapalo ko na ng sinturon mga yan. Ha? Kaya hindi lumaki. Mag-aaway, no? Ewan ko kung natatandaan itong dalawang to. Mag-aaway. No, maliliit pa, mag-aaway, no? Tapos, sino may kasalanan sa inyo? Sino talaga? Sige, pasok sa kwarto. Pasok. Yung dalawa. Sige, may karapatan kayo magsalita. Nakahawak na ako ng sinturon. Alam nyo, ako natawa kay Hannah one time, hindi ko malilimutan eh. Sabi niya, Kuya, magbati na tayo. Kasi pagka sila hindi nagbati, papaluin ko talaga sila eh. Kasi ganun lang naman, kailangan may reconciliation, no? Kuya, magbati na tayo. Papaluin tayo dati. Ano? Bati na sila. Oh. Kasi, kaya mo sila ikinukurek dahil mahal mo sila. Ano? Sabi sa akin ni Dave one time, Daddy, sasali akong fraternity. Ha? Ay, nandito ako sa Canada. Naku po! Hindi ba? Ako'y galing doon sa buhay na yon. Doon ako galing. Tapos doon ka pupunta? Hindi, wag. Hindi. Naku, talagang tawag ako kahit sinong tawagan ko para lang mapigilan yung anong yon. Di ba? Kung siya naging pratman, ha? Nakagaya ng pinagdaanan ko, ako buti ako, niligtas ako ni Lord, paano kung siya hindi? Hindi po ba? Kaya kung mahal mo ang anak mo, ha? Hindi mo sila ito-tolerate sa mali nilang ginagawa. Amen po ba? Ngayon, kung mahirapan na, kasi, tanda-tanda ko sabi ng nanay ko, kung gusto mong ihapay ang puno sa side na gusto mo, bata pa lamang, talian mo na. Ano? At pagtanda niyan, doon na yan nakahapay. Ano? Pag matagal na, matanda na, hindi mo na kayang anuhin yan. Kasi pag pinilit mo yung sanga na yan, mababali yan. Anong ibig sabihin? Magkakasiralaan kayo. Magkakaroon kayo ng misunderstanding. Kaya habang bata pa, ituwid mo na. Ano pa? Amen po ba? Kaya, mga kapatid, no? Ako, wag nawang maging ang mensahe ito'y condemning kung hindi ito po ay pag-ibig. Ito po'y pagmamahal. Ako bilang inyong tatay, kaya nga po ako'y nagdidisiplina dahil mahal ko kayo. Amen? Hindi ko po kayo para i-condemn. Hindi ko po kayo para sabihin kayo ay mali. Hindi po. Ang salita ng Diyos po ay nagtatama. Hindi po ba? Amen po ba? So, ayan. But we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives. And we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Kaya mga kapatid, because we are citizens of the heaven, we are Christian, lagi pong merong opportunity to change. Amen? Ngayon, pastor, matagal na yung malaki na yung anak ko, matigas na ulo, malaki pa nga sa akin. Di wala kang gagawin, kundi na lang, mag-pray ka. Pag-pray mo na lang ang anak mo. Na kumilos ang Diyos, o kaya asawa mo, na kumilos ang Diyos sa buhay niya para siya ay mabago. Amen? We are Christians first, and Filipino citizen second. Na? Dapat mong malaman na kahit ikay Pilipino, although you are a Filipino citizen, but you are a Christian first. Nang ibig sabihin?
Dapat hindi ang Pilipino ay may bansag na laging late. Aray. Ano? Diba? Lagi. Kasi pag sabi nga, Pilipino, naka-late yung mga yan. Huwag ka nang umasa. Di ba? Alam mo, napaka-negative yung yung sa atin. Tapos, pag sabing, ay, nako, Ilocano yan, kuripot yan. Hindi naman ako naniniwala napaka-generous nga nitong mag-asawang Ilocanong to. Nagdadala pa sila ng tilapia sa salad master. Di ba? Hindi dapat ganon. Dapat, ang identity mo, I am a Christian and I am a Filipino. Pagdating mo sa trabaho, I am a Christian and I am a crew. Kristiyano ka muna. Ay, hindi yung, ay, may sobra sa til. Hindi naman to alam Kasi sobra to Tapos kinabukasan dahil kinupit mo, ang short ka ng 500, patay ka, bata ka. Di ba? Yun, dapat ikaw ay kakaiba sa mga katrabaho mo. Kung mga katrabaho mo ay text ng text, ang mga katrabaho mo ay daldalan ng daldalan, ikaw dapat may ginagawa ka. Sa amin po, sa trabaho po namin, maraming time doon na wala kaming ginagawa. Wala. Yung mga tao, kwentuhan, Ako lagi kong hila-hila yung pala. Ano kayang pwede kong dakutin dito? Di ba? Naghanap ako ng dadakutin. Naghanap ako ng gagawin. Kaya alam niyo, nag-evaluation kami. Isa yun sa sinasabi ng boss ko dun sa manager. Itong taong to, hindi ko to nakitang walang ginagawa. Ano po? Di ba tayo, lalo sa mga fast food, naku, galing ako dyan. Di ba? Mga tao, kwentuhan ng kwentuhan. Ano po? Hindi dapat ganun. O kaya, nag-aalaga ka ng may sakit, yung may sakit mo'y nahulog na, ikaw pala, text pa natin. Naku, nasa loob na ng Eliodoro yung ulo nung hinaalagaan mo. Di ba? Nasubsob na ang ulo. Dapat hindi ganun, dapat kakaiba ka. Malawak ang iyong pasensya. Amen? Remember that you are a Christian first. And then secondly, you're a Filipino. Amen. Si Lord hindi nalilate. Nalate ba si Lord sa inyo? Hindi. He's always on time. Amen? Kaya kung tayo nalilate, Lord, tulungan mo naman po akong hindi kami malate. Dahil hindi kaya kayo nalilate, dahil sunod-sunod ang maliligo sa umaga. Dapat, gabi pa lang, naliligo na. Amen? Wala naman magsasabi sa'yo, pagpasok mo dito, sister, mukha kang hindi naligo ngayon Wala naman magsasabi sa'yo yung ganun Lalo na winter, naunawaan na nila yun. Lalo na ang aser natin, si Brother Mario, hindi ka makisasabihin niya na, hoy, hindi ka pwede pumasok, hindi ka naligo. Hindi. Lalagyan lang natin ng di sa gabi, maligo ka na. O kaya, kung talagang gusto mo, 1 linggo pa, maligo ka na. Pagdating mo ng linggo, magbibihis ka na lang. Hindi ba? Amen? Para di ka malate. Kasi ako po, alam mo po, ako po nalilate din. Nalilate din po kami pag Pero ang sama ng pakiramdam ko pag ako nalilate, Lalo na nung si Sayon ay laging nakikisakay sa akin. Lagi kami nag-aaway sa sakyan. Kasi ang pasok namin ay 7:00. Siya ay babangon 6:45. Naka-ready na ang lahat. Naka-ready na yung baon namin. Naka-ready na lahat. Lahat ready na. Nakaupo na ako sa sakyan. Ano ba naman tagal mo? Naku po, Lord. Hindi lang. Buti ngayon, 2 na kami sa sakyan. Bahala ka sa buhay, malit ka. Hindi ba? Kaya mga kapatid, si Lord di nalilate sa iyo, ha? Kaya dapat, hindi tayo malate, Hindi na ako magsasabi ng kilay, baka may umuwi na naman. Kasi, sabi ni Ate Flora kanina, natutuwa ako kay Ate Flora.
Sabi niya, ayoko umiyak kasi baka masira ang makeup ko. Kung kayo'y mahilig mag-makeup, gabi pa lang mag-makeup na kayo. Tapos lagyan nyo ng wrap. Butasan nyo lang yung mata saka yung ilong at bibig. Tapos, o di, pag sa umaga pag ano, aalis ka na lang. Ha? Didikit? Paper towel. Didikit din. Ano pa ang gagawin ko? As citizens of heaven, our primary assignment is eternal, not temporal. Ha? Hindi balik kung talagang malilate ka at sa palagay mo ay hindi pa tapos ang makeup mo. Ha, wag ka nang punta ka dito. Tapos pag may sabi sa'yo, ba't kakabaki yata ang makeup mo? Ay kasi malilate ako, sabi ni Pastor, pwede naman eh. O di? Di ba? Kasi magkakapatid tayo dito eh. Magkakaunawaan na tayo dito. Amen po ba? Kaya pupuri, ikaw pa'y pasasalamatan ko, kakamayan pa kita, pagkalhati lang ang makeup mo pero narito ka. Kesa kung todo naka-makeup ka nga, ha? Offering na bago ka dumating. O kaya ay tapos na ang lahat, nagpe-pray na sa pagkain. Iisipin sa ng tao, makikikain lang yun. Hindi ba? Hindi ba mga kapatid? Kaya, kapatid ha? As a citizens of heaven, our assignment is eternal, not temporal. Kaya, huwag mo masyadong pagandahin ang sarili mo kung malilate ka. Kahit nakapadyama ka, pumunta ka dito. Kasi late kang nagising, o di, takbo ka na dito. Amen? Wala namang pupuna sa'yo. Pag may pupuna sa'yo, sumbong nyo sa akin. Ano? Pastor, pinuna ako noon, nakapanjama daw ako eh. Ay, ba't ka nakapanjama? Malilito kasi ako eh. Oh, very good, no? Diba? May pre-lunch ka pa. Okay. Si Daniel, tingnan po natin ha kung ano ang difference ha. Bibilisan lang po natin. During the 3rd year of King Jehoiakim, reign in Judah, King, basa. Spell. Mamaya siya ang una sa pilahan ng pagkain pag na-spell niya ito, ha? Ha? Si King Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and ano pa? The Lord gave him victory over King of Judah and permitted him to take some of the scarce object from the temple of God. Pansinin po natin to, ha? Pansinin natin to, ha? Si King Nebuchadnezzar, sinong kanyang i-invade? Judah. Sino nasaan ang Judah? Israel. Siya ay, unbeliever, Babylonian. Pero pag tiningnan mo yung yung verse, kaya mga kapatid, pag kayo magbabasa, medyo inyong kaya nga sabi ng Book of Joshua, ang salita ng Diyos ay yung i-meditate. Tingnan niyo po ito, ha? The Lord gave him victory. Sino nagbigay ng katagumpayan? Si Lord. Kanino? Kay Nebuchadnezzar. Kalaban, pero binigyan niya ng katagumpayan over King, ito ang king ng Judah, Jehoiakim of Judah, and, tingnan niyo ha, permitted him to take of the sacred object from the temple of God. Inalaw pa ng God na kuhanin yung... Kaya hindi lahat ng nangyayaring mali ay hindi kalooban ng Diyos. Amen? May mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin hindi na ako mahal ni Lord, nalimutan na ako ni Lord. Anong nangyayari po sa ating bansa? Ang gulo. Kitang-kita mo, pinagtatakpan ng gado. Kitang-kita mo, pero ina-allow ng God. Why? Kasi may purpose siya. Maring sa buhay mo, ganun din. Ang gulo-gulo ng buhay mo. Maaring hindi kayo magkasundong mag-asawa. Maaring kulang na kulang kayo lagi.
Pero, Lord, bakit kung kailan ako naglingkod sa iyo, bakit kung kailan ako nagtapat ng pagbibigay sa iyo, lalo kaming nauubusan, lalo kaming nawawalan? God permitted it for something. Tingnan niyo yan, oh. The Lord, capital L yun, ha? Sigad yun, ha? The Lord gave him victory over King Jehoiakim of Judah. Inalaw ni Lord. Tingnan po natin, tuloy natin. So, Nebuchadnezzar took them back to the land of Babylonian and placed them in a treasure's house of his God. Tingnan mo, yung mga kinuha nila doon sa templo ng mga sacred object, inilagay pa nila doon sa pati yung kasama doon yung Ark of the Covenant. Ano po? At hindi ko na i-discuss naman sa kasi lilihis tayo eh. Pero alam nyo, yung mga object, yung mga sacred object doon, nung ilagay nila doon sa templo, ang mga Diyos-Diyusan nila doon, baksakan ng baksakan. Napuputol ang ulo, nababaksakan na. Kasi hindi pwedeng pagsamahin ang sa Diyos at ang sa kaaway. Amen. So, the king ordered, yan. Kanino? Aspinas, his chief of staff, no? Chief of staff, no? To bring to the palace some of a young men of Judah's royal family. Yan. So, yung king, si Nebuchadnezzar, nag-order na, magdala kayo dito ng mga pogi. O, tingnan mo ha. And other noble families who had been brought to Babylon as captives. Ano? Bakit? Tingnan po natin. Select only strong. Sige, tingnan natin ko. Tingnan mga katamyo kung qualified ha. Strong, healthy, good looking. Qualified kaya ito? Young men, he said. So, nagpapakuha si Nebuchadnezzar ng mga gagawin niyang captive sa Babylon para maging alipin. Pero alipin laang ha, pero matindi ang qualification. Kailangan good looking pa. Hindi po ba? So, makikita natin diyan, good looking pa daw. Tapos, yan. Make sure they are well-versed in every branch of learning. Kailangan, hindi lamang pogi, matalino pa. Kasi maraming pogi lang. No? Kailangan, sabi daw sa Miss Universe, dapat ay beauty and brain. Dito, handsome and brain. Matalino. Kailangan, hindi mga bugoy. Alam mo yung mga bugoy? Yung wala, yung pakalat-kalat ng gano'n. Anong nangyayari? Matalino nga, gagawin. Pogi nga. Hindi. Dapat ay matindi ang qualification. Now, are gifted with knowledge and good judgment and are suited to serve in the royal palace. Kasi sila'y magse-serve sa royal palace. Siguro waiter, siguro no? Pero kailangan matalino. Kailangan gifted. Hindi ibig sabihin gifted kundi matalino. Marunong magdesisyon. Alam niyo po, sa isang tao, lalo sa isang manggagawa, napakahirap ng tao hindi marunong magdesisyon. Ano ba gagawin dyan? Bakit hindi mo kalasin yan? Wala pa si sir eh. Kakalasin mo lang naman yung tornilyo. Ano ba naman yan hindi mo madesisyonan? Hindi po ba? Kaya ito, matindi ang qualification. Ano pa? Pero tingnan natin. Train these young men in a language and literature of Babylon. Dito napapasok yung pagkakaiba. Kasi ang Babylon ay lihis sa Israel. The godly people, lihis sila sa Babylon kasi ang Babylon ay worldly. Ano pa? So, wala silang magagawa dahil, captive sila eh. Inalaw ng God na sila'y makaptive. The king assigned them a daily ration of food and wine
from his own kitchen. Ano? So, yung hari mismo ay may order na ang lahat ng kanilang kakainin, ha? At ang kanilang iinumin ay dito manggagaling sa utos ng hari. Ngayon, tingnan natin. They were to be trained for 3 years, 3 taon. And they would enter the royal service. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were 4 of the young men chosen from the tribe of Judah. Ito na yung pinakapogi. Mga insan, ito na yon. Ano? Sila na yung pinakapogi na napili sa tribe of Judah. Sino sila? The chief of staff renamed. Ano? Alam nyo, ang mundo, ito ang ginagawa. Pinapalitan ng pangalan. Ano? Pinapalitan ng pangalan. Anong ginagawa ng mundo? Ikaw, loner ka, depressed ka. Si Hannah depressed. Diba? Ikaw, malikot ka, bipolar ka. Ganun. Oo. Pinapangalanan ng mundo. At dapat malaman, anak ka ng Diyos, nilikha ka ng Diyos, at ang Diyos hindi gagawa ng hindi perfect sa kanyang paningin. Tapos ang mundo, kung ano pinapangalan sa iyo? Ikaw, ay nako, si Marisang Malandi. Ang mundo nagle-label. Tingnan nyo ha, the chief of staff rename them with this Babylonian. I-rename ka ng ng mundong ito. Lalagyan kanila ng title. Ano? Ay, yan ay si Orlang Matakaw. Hindi ba? Ganun kasi ang gusto ng devil, the devil wants you to press down always. Pero ang gusto ng God, lagi kang ibabangon, lagi kang i-lift up. Kasi hindi kanya ginawa para ikaw ay i-press down lang. Ang katunayan, ang sabi ng Bible, the enemy is under your feet. Amen. Lagi mo lang siya tatapakan. Amen. So, ito na yung mga pogi. No? Pwede ba tumayo ang mga pogi? Pambira. Ako lang nakatayo, di ako lang ang pogi. Ba't parang hindi nyo mapaniwalaan na kayo? Sarili nyo na hindi nyo pa mapaniwalaan? Sino pang maniniwala sa inyo? Ako, at least ang nanay ko. Basta naniniwala na ako. Ako, at least ang nanay ko, naniwalang pogi ako. Kasi sabi ng nanay ko, pogi ako eh. No? Muli, tayo nga mga pogi. Ay, nako. Ayan. Talagang hindi kayo makatayo. No? Tignan niyo, ha? Daniel was called Belteshazzar. Hananiah called Shadrach. Mishael was called Meshach. And Azariah was called Abednego. Ito po mga pangalang ito, alam niyo po ba kung mga pangalan yan? Yan po yung mga pangalan ng Diyos-Diyosan ng Babylon. Kaya ganun din ang mundo. Kaya ang mundo, sasabihin, ikaw ay depressed. Ikaw ay may anxiety. Ikaw ay tukmol. Diba? Diba? Yun ang ipapangalan. Kasi yun yung worldly. No? Yun yung worldly. Pero, mga kapatid, kahit paanong gawin ang mundong ito, dapat nung maintindihan na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Konti na lang tatapusin ko, pero, ayan. Worldly scheme, change of language, lifestyle, and last name. Language. Naalala ko nung una, nung bago akong nagbibinata, nung 70s, yung mga unang mga hindi ako 70s Yung mga una, ang uso sa kanila,
pinapalit ang pangalan. Binabaligtad. Kaya nga uso yung Jeprox. Alam niyo ba yung Jeprox? Kung saan galing yung pangalan Jeprox? Laki Salayaw, Jeprox. Yung po ay yung mga project sa Quezon City. Project 1, Project 2. Pinalit nila, ginawa nilang Jeprox. Oh, di ba? Di ba si Yorme, Repa Pips, mga ganun, Oblo. Yon yung mga 70s yon na mga kabinataan. Noong panahon namin, nung 90s na, pinalitan na naman. Kaya every generation may magpapalit eh. Kami noon ang mga uso ng mga nasa radyo. 'Di ba? May mga call sign. Ano po? Si Samantha na diyan sa likod. Ano po? Si Bulakbol na dito sa harapan. No? Tapos pinapaltan, nasa na money market mo? Ano ba money market? Trabaho 'yun. No? Punta tayo doon. Nililima mo na ako eh. Ano yan? Nililigawan mo na ako eh. Mga gano'n, no? Mga pinapalitan. Alam ko, ang history ng tatay at nanay ni Sean eh, gano'n din, radyo din eh. Naikwento nila sa akin eh. Tapos ngayon, Gigi Moon. Di ba? Sasabihin, ite-text sa'yo, nasagot sa'yo eh. LOL. Ba't mo, numura yata ako nito ah. Di ba, mga ganon? So, ano pinapalitan? Language. Tapos nauso mga Koreano, ano sa'yo? Eh, kagaya rin na sa'yo. Di ba? Ganon. Tapos, lifestyle pinapalitan. Dati, ang luluang ng mga pantalo namin. Tapos, dumating ang sisikip naman. Dati, ang haba ng damit namin. Nauso, mga labas hanggang dini naman. Pati lalaki, labas antiyan. Di ba? Oh my. Lifestyle. Hindi ba? Kaya nga, si Joy, sabi ko na nanonood kami nung one time, nanonood kami ni Joy ng YouTube sa Pilipinas. Sabi ko, Joy, halika, kasi merong vlogger sa amin sa Kalamba, na taga Kalamba, binablog niya yung mga ano doon, mga baratilyo, yung mga gano'n. No? Sabi ko, Joy, ano ba yung mga tindang pagkain na yan? Kasi hindi ko nakilala yung mga pagkain. Sabi niya, Daddy, ano yan? Yung mga Koreano. Mga Koreanong pagkain. Ano ba yung? Hindi ko maintindihan. O mga ano. So, bakit? Anong pinapalitan? Lifestyle eh. No? Pati mga pagkain, pinapalitan. Di ba? Dati, simple lang mga pagkain. Mga sinaing na tulingan, mga ganun, no? Ngayon, hindi mo maintindihan kung ano yung mga ano yung kinakain mo? Yung galpong na isasawsa sa manghang? Yung mga ganon. Di ba? Bongkoki? Ako po? Tingnan mo, mga pagkain. Tapos yung last name. May mga pangalan, Cordapia, si Corpy. Kaya mga kapatid, kaya ko po bibitinin kayo. Kasi gusto kong bumalik kayo sa linggo. Kasi alam niyo po, maganda ang huli nito eh. No? Maaring ngayon, tawanan tayo, pero sa linggo, iiyak naman kayo. No? Praise God. Tayo po ito may lahat. Hallelujah. Ano po? Tayo po ay manalangin. Ayoko na pong sabihin ngayon na tayo po yumuko at manalangin. Kasi si Jesus, pag nananalangin siya, nakatingala siya. Always, sabi ni Jesus, at siya'y tumingala, at siya'y nagpasalamat sa Diyos. Ayoko naman patingalain kayo, baka magka-stiffneck kayo. Let us close our eyes. Lord, nasa simula pa lang kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Pero nakikita na namin yung difference. That we are a citizens of heaven, we are not a citizen of this world. And our priority as a citizens of heaven is the eternal life, not a temporary life here on earth. Panginoon, tulungan mo po na ito'y maunawaan namin.
na anuman ang ginagawa naming pagsusumigsa, paghihirap, effort sa mundong ito. But all of these are temporary. At hindi namin ito madadala. The only thing na madadala namin dyan sa iyo ay ang aming kaluluwa at spirito. Even this body, Lord, hindi namin kayang dalahin ang katawang ito. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na yung aming sarili na espiritu na nilagyan mo ng kaluluwa ay matuto na sumunod sa iyo, matuto na magpasakop sa iyo, matuto, Panginoon, na maging masunurin para sa iyo. Lord, I pray na ang mga kapatid kong ito ngayon, sila'y babalik sa linggo upang ituloy ang iyong mga salita, upang mabuo ang mensahe na ito para sa amin, sapagkat itong mensaheng ito ay napapanahon, Panginoon. Ama, tulungan mo po kami na ngayon pa lamang ay akin na pong ginagapos ang anumang hadlang upang hindi makarating ang mga kapatid ko sa kinalingguhan. Kung hindi, Panginoon, bibigyan mo po sila ng opportunity to hear your word. More of your words, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon. I rebuke any sickness, anumang sama ng pakiramdam, anumang work schedule, anumang pwedeng humadlang sa oras ito sa pangalan ni Jesus, ay akin pong sinisira. At pinadadaloy ko, Panginoon, ang spirit of availability at open-minded para sa iyong mensaheng ito. Kaya, Panginoon, pinupuri kita at niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo po, mga kapatid ko, ang lahat ng hahawakan ng kanilang mga kamay ay pagpapalain mo po, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.